Nagsimula ang anime sa isang napipintong underground na labanan sa Bangkok, Thailand, para malaman kung sino ang pinakamalakas na mandirigma. Maraming mayayaman ang nanonood dito dahil pinapagpustahan nila ang mga naglalaban. Ipinakilala na ng host ang mga mandirigma. Si Hisamaru Akari na isang Japanese at isang karate user. Si Hisamaru ay may kaibigan na mayroong kakaibang sakit at ang tanging paraan lang para gumaling ito ay ang organ transplant, kaya naman sumali si Hisamaru sa labanan na ito para mapagamot ang kaibigan niya. Nagsimula nang ipakilala ng host ang makakalaban ni Hisamaru, at ito pala ay isang napakabangis na malaking oso na kailanman ay hindi pa natatalo sa labanan na ito. Paglabas ay agad na sinugod siya ng galit na oso, at naisip ni Hisamaru na wala daw palang plano ang mga ito na panalunin ang sino mang aabot sa final round. Nainis si Hisamaru kaya sinabi niya sa mga manunood na tatapusin daw niya ang mabangis na oso, saka tumalo na siya sa oso, at naihagis dahil sa napakalakas ng kalaban niya. Bago pa siya makabangon ay binanata na siya ng oso at saka kinain ng lamang loob. Habang kinakain siya ng oso ay naalala niya ang kaibigan na may sakit na napakahalaga sa kanya, habang nanunood naman ang dalawang undercover. Mamaya ay biglang bumangon si Hisamaru saka tinusok ng matutulis na kuko ang mata ng oso at saka binalibag ang mabangis at malaking hayop. Ikinagulat ng lahat ng mga nanunood na natalo ang undefeated na oso, at nakumpirma naman ng mga undercover na si Hisamaru nga ang hinahanap nila. Sa likod ng stage naman ay pinipilit ni Hisamaru na maisigawa ang operasyon para sa kaibigan niya, nang sabihin ng lalaki na ibinenta daw nila ang kaibigan niya sa mga undercover sa likod, kaya nagalit sa kanila si Hisamaru, at nalaman pa ng ating bida na namatay daw pala ang kaibigan niya dahil hindi kinaya ng katawan nito ang operasyon, pero ayaw ito paniwalaan ni Hisamaru kaya sinipa niya ang lalaki pero hindi ito natinag. Naawa ang lalaki sa kalagayan ni Hisamaru kaya niyakap siya nito, at inalok kung gusto daw ba niyang magligtas ng mga bata na may kaparehong sakit kagaya ng sa kaibigan niya. Nagpakilala ang lalaki na siya si Kamachi Shokichi, isang captain ng isang Mars exploration team na UNASA. At ang babae naman ay ang vice captain na si Michelle K. Davis. Sinabi ng dalawa na ang sakit daw ng kaibigan nila ay isang virus na nagmula pa sa ibang planeta. At ang virus daw na ito ay inaasahang mas lalong kakalat pa sa Earth kaya naman kailangan na nilang puksain ang pinagmumulan nito mula sa Mars, at kailangan nila ng tulong ni Hisamaru para maisigawa ang misyon. Habang naglalakad pabalik sa headquarters ay nalulungkot pa rin si Hisamaru, kaya naiyak na rin si Captain Kamachi. Nagising na si Hisamaru sa headquarters at dinalhan naman siya ng vice captain ng kape. Nalaman ng ating bida na isang linggo na pala siyang natutulog, at sinabi pa ng vice captain na siya daw ang naglagay ng tube sa pototoy ni Hisamaru para sa ihi niya, pero nagbibiro lang daw ito. Dahil si Hisamaru daw ay sumailalim sa isang surgery para makayanan ng katawan niya na makasurvive sa pupuntahan nilang planetang Mars, at dagdag pa ni Michelle na pati raw siya ay sumailalim sa ganitong surgery. Sa labas naman ng silid ay kausap ni Captain Kamachi ang tatlo pa na sasailalim din sa operasyon, saka biglang dumating si Adolf. Kasama rin ni Adolf si Eva Frost na sasailalim din daw sa surgery, at nagpakilala naman ang tatlo na sina Sheila, Marcos at Alex. Sinabi ni Kamachi na si Adolf pala ay isang executive member ng Germany Division kaya naman superior din daw nila ito, pero hindi interesado si Adolf na makilala sila kaya umalis na ito. Sa silid naman ay tinignan ni Hisamaru ang mga siopaw ni Michelle habang inaalalayan siya nitong makatayo, at bago sila lumabas ni Michelle sa silid ay nagbanta ito na kapag tumingin daw ulit siya sa mga siopaw ay lagot na daw siya dito. Paglabas ay nakita ng ating bida ang 4 na daraan pa sa surgery, at saka kinulit siya ng 2 lalaki, at nagkausap naman ng 2 dalaga. Bago sumailalim sa surgery ang 4 ay pinaliwanag sa kanila ni Vice Captain Michelle na ang misyon nila ay ang puksain ng mapanganib na virus na maaaring umubo sa mga tao na nagmumula sa Mars. Ipinakita naman ni Michelle sa kanila ang isang terraformers na makakalaban daw nila pagdating sa Mars na uri ng ipis na nag-evolve sa loob ng 500 years. Dagdag pa ni Michelle na ang mga naunang mga team na pinadala nila sa Mars 42 years ago ay pinaslang lahat ng mga terraformers. Sinabi pa ni Michelle na kung paano daw natin patayin ang mga ipis sa kusina, ay ganun din daw ang tingin ng mga terraformers sa mga tao. Pagkalipas ng 2 taon ay nagpunta na nga sa Mars sakay ng isang malaking spaceship ang team na nabuo ng UNASA. Habang nasa spaceship ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal, at napag-alaman na sa nagdaan na 20 years ay mas lalong dumami daw ang mga terraformers. Kailangan din daw nila na makakuha ng mga sample para sa vaccine na gagawin nila para sa mga taong meron ng alien engine virus na nasa Earth. Nakalabas na sa Earth ang spaceship nila at sinabi ni Captain Kamachi na naka-autopilot na daw ito papunta sa Mars, at tinatayang 39 days daw ang aabutin bago sila makarating dito. Nag-uusap ang 2 dalaga, at nalaman ni Eva na may crush pala si Sheila sa captain nila, saka iniba naman ni Sheila ang usapan at nag-ayang i-check daw nila ang shower room. Sa shower room ay nakita nila ang isang babae na may malaking mga hinaharap, at sinabi naman nito na sabihin na raw ni Sheila ang nararamdaman sa captain.
Samantala 20 araw na lang bago sila makarating sa Mars ay naglalaro sila ng baseball sa loob ng spaceship at nakitang napakalakas ng bumato ng bola ni Alex. Nagkainitan din sila Alex at ang isang lalaking blonde na kamukha ni Paul sa Tekken at nang susuntukin na siya ng lalaki ay humarang naman si Ivan kaya nasapok siya sa mukha. Nakita sila ni Adolf at sinabi nito na karamihan daw sa kanila ay mamamatay sa kanilang misyon at saka umalis. Pagkatapos ay niremedyohan naman ni Sheila ang mukha ni Ivan at nang hawakan ito ng dalaga ay namula ang binata, kaya sinabi ni Hisamoru na may crush daw si Sheila sa captain nila kaya magiging kalaban niya daw ito kay Sheila. 3 oras na lang ang nalalabi bago sila makalanding sa Mars ay inaanyayahan ng lahat na magpunta sa meeting pagkatapos ng 2 oras. Naalala naman ni Eva nang kausapin siya ni Adolf dahil nakita nitong natatakot ang dalaga sa nakitang terraformers. Sinabi ni Adolf na wag daw siyang matakot dahil magtutulungan daw silang lahat na 100 na katao na magsasagawa ng misyon. Samantala kinontak naman ni Captain Camachi si Vice Captain Michelle dahil daw may mga kamera na hindi gumagana sa spaceship at gusto ng Captain na i-check ito ni Michelle pero masama na ang kutob dito ng Vice Captain. Sila Hisamoru at Marcos naman ay naghihintay sa labas ng shower room dahil ang tagal daw nang naliligo sa loob. Pagsilip ni Hisamoru ay nakatingin din doon ang babae, kaya nag-sorry siya, at bigla namang lumabas ang isang terraformers na may hawak pala sa walang buhay na babae. Inatake na nito ang dalawa, at nakailag naman si Hisamoru at saka inutusan niya si Marcos na kunin ang gamot habang hinaharap niya mag-isa ang malaking ipis, saka bigla naman na dumating doon ang Vice Captain na inutusan naman si Hisamoru na sundan si Marcos. Samantala sa field naman ay meron na din palang mga halimaw na ipis, at wala silang magawa kundi ang manood habang walang awa na pinapaslang ng mga ito ang mga kasamahan nila, at saka dumating naman ang isang lalaki na may dalang baril pero hindi nito tinatablan ang matigas na balat ng ipis. Tinayuan lang ng halimaw ang baril ng lalaki saka dahan-dahan na itong lumapit at hinugot ang ulo niya, at nang mapansin ng matibay na spine ng lalaki ay ginamit ito na latigo ng ipis upang paslangin pa ang maraming mga tao sa loob ng spaceship. Tumatakbo naman si Hisamoru para kunin ang gamot at mapalabas ang kapangyarihan galing sa operasyon na ginawa sa kanilang mga katawan, pero pagpasok nila ay nandoon na rin ang mga ipis sa loob ng lab at pinagsisira ng mga ito ang mga gamot na kailangan nila para mapalabas ang kapangyarihan. Inabutan nila Hisamoru ang mga terraformers na pinagbabasag ang mga gamot sa loob ng lab at ipinagtataka naman ng ating bida kung may alam daw ba ang mga terraformers sa kahalagahan ng mga gamot na ito sa mga tao para mapalabas ang kapangyarihan na nagmula sa mga surgery nila. Patuloy ang paggambala ng mga halimaw na ipis sa mga tao sa loob ng spaceship at marami na sa kanila ang napaslang ng walang kalaban-laban. Na-corner naman ng isang terraformer si Eva na hindi na makagalaw at nahihina rin dahil sa takot habang papalapit ang halimaw sa kanya. Samantala si Captain Camachi naman ay kinontak na ang Yunasa sa Earth dahil gusto na niyang bumalik sila sa Earth dala-dala ang 6 na terraformers na nakapasok sa loob ng spaceship nila bilang mga sample, pero ayaw pumayag ng superior nila dahil kakaunti pa daw ang 6 na sample. Sinabi ni Captain Camachi na nakakapagtaka daw na may nakapasok na ng mga halimaw sa loob ng spaceship nila sa kabila nang wala pa sila sa loob ng Mars dahil napaka-imposible daw nito, kaya naghihinala ang Captain na sa Earth pa lang ay nasa loob na ng spaceship nila ang mga terraformers na ito. Bigla namang may sumabog sa makina ng spaceship nila kaya nahuhulog na lang ang spaceship nila papunta sa Mars, saka dumating naman ang iba pang mga top-ranking officers para tulungan si Michelle sa kalaban niyang halimaw, at inutusan naman sila ni Michelle na maghiwa-hiwalay para masugpo ang ilan pang mga halimaw sa loob ng spaceship nila. Samantala dumating naman si Captain Camachi sa kinaroroonan ng mga gamot at sinabi na siya na raw ang bahala sa mga halimaw doon. Nag-announce din si Captain Camachi na magiging mapanganib daw ang paglanding nila sa Mars dahil sa hindi na gumagana ang makina ng spaceship nila, kaya naman pinapapunta silang lahat ng captain sa escape vessel ng spaceship. Dumating naman si Joseph na isa sa officer para iligtas si Eva, na ikinainis ng ipis kaya gumagawa ito ng kakaibang ingay. Nakita na ng mga officers ang mga halimaw sa iba't ibang parte ng spaceship at saka makikita din sa labas na napakaraming nagliliparang mga halimaw ang nag-aabang sa kanila. Nagsipuntahan na nga ang mga tao sa escape vessel kagaya ng utos ng kanilang captain, pero nang bubuksan na nila ang pinto ay pinigilan sila ni Hisamoru dahil sinabi din daw ng captain na baka may halimaw na din daw sa loob. Maingat na binuksan ni Hisamoru ang pinto at nakitang nasa loob pala si Adolf dahil may halimaw na sa loob na agad naman na natalo ng officer, at maging ang iba pang mga officer ay natalo na rin ang mga ipis na kalaban nila. Pagkatapos ng labanan ay nagkaroon sila ng isang pagpupulong tungkol sa kung paano sila lalanding sa lupa ng Mars gamit ang mga escape vessel dahil nasira na ang makina ng spaceship nila. Nang dahil dito ay mahahati sila sa 6 na grupo na pangungunahan ng 6 na mga executive officer sa bawat mga escape vessels. I will be in charge of Squad 1. Michelle will lead Squad 2, the other Japanese and American squad. The Russian and Scandinavian group, Squad 3,
will be led by Asimov. Squad 4 from China and Asia by Liu. Squad 5 from Germany and South America, Adolf. Squad 6 from Europe and Africa, Joseph. At para naman tumaas ang survival chance nila ay tatakas ang bawat escape vessels patungo sa iba't ibang direksyon, at kapag nakalanding na sila ng maayos ay mag-uusap-usap sila gamit ang radyo at magkikita-kita kung saan magka-crash ang malaking spaceship nila. Nagsimula na ang pagtakas nila sa iba't ibang direksyon gamit ang mga escape vessels na may light speed. Ligtas na nakalanding sa lupain ng Mars ang Division 2 sa pamumuno ni Vice Captain Michelle, at pagkatapos nila maskan ang area ay lumabas na sila sa sasakyan. Paglabas ay namangha sila Hisamaru sa planetang Mars na halos kapareho na rin ng Earth, kumpara noong nasa 20th century pa lang na wala pang buhay sa planetang ito, subalit pagkalipas ng 500 years ay naging napakaganda na rin dito, kung wala lang daw sanang mga halimaw na ipis. Sinabi naman ni Michelle na dapat daw ay manatili silang alerto, at saka umalis para makipag-usap sa iba pang mga division captain. Maging ang Division 1 sa pangunguna ni Captain Camachi ay nakalanding na rin ng ligtas, at saka nabahala ang captain sa kakaunting supply ng mga gamot na meron sila dahil winasak ito ng mga ipis. Samantala ang Division 6 naman sa pamumuno ni Joseph ay hindi pa nakakalanding nang bigla silang mahuli ng napakalaking net na naging dahilan ng agarang pagbagsak ng sasakyan nila. At nang magkamalay sila ay nakita ang napakaraming mga terraformers na nag-aabang na lumabas sila ng sasakyan. Ang Division 3 naman sa pamumuno ni Asimov ay hindi pa rin nakakalanding pero napakalayo na daw ng nalalakbay nila. Kasama sa kanilang grupo ang veterana na si Elena, at bagamat malayo ang nalakbay nila ay alam daw ni Elena kung nasaang lugar na sila, at nakalanding na rin sila ng maayos sa tapat ng mga pyramid. Pagbaba nila sa sasakyan ay wala silang makitang mga terraformers doon, na ipinagtaka ni Asimov, nang biglang may dumating na isang ipis at isusunod na sana nito si Elena, pero nailigtas siya ni Asimov na naputulan naman ng kamay, saka inihagis ng captain nila ang halimaw ng napakalayo. Ipinag-utos ni Asimov na huwag daw muna silang gumamit ng mga gamot para makatipid dahil isang ipis lang daw ang kalaban nila, at sa halip ay gagamit na lang sila ng mga kagamitan para mahuli ito ng buhay. Agad na sumugod ang ipis kay Elena, kaya nag-alala si Ivan, pero sinabi ni Asimov na si Elena daw ay veterano sa paggamit ng kanan kaya magtiwala na lang daw sila, pero sa isang iglap ay kumilos ng napakabilis ang ipis na dahilan ng pagkasawi ni Elena. Samantala ang Division 1 ay lalabas na rin sa kanilang sasakyan, at sinabi ni Camachi na sa loob ng 40 days ay darating na daw ang kanilang rescue na nagmula sa Earth para magamit nila pag-uwi. Pero habang nasa Mars sila ay meron silang dalawang misyon, una ay ang pakikipagkita sa ibang mga division sa nag-crash na spaceship nila, at ang pangalawa ay ang pangangalap ng mga sample ng virus sa Mars. Una silang makikipagkita sa Division 2 para masimulan na daw nila na ma-recover ang spaceship nila kung nasaan ang iba pa nilang mga supply. Bigla namang may lumabas na halimaw na ipis sa gilid ni Sheila na binasag ang salamin ng sasakyan para maabot siya, kaya pinaandar ni Camachi ng mabilis ang sasakyan nila para mapatalsik ang ipis. Pagkatapos ay bumaba sila ng sasakyan dahil balak nilang hulihin ang ipis na halimaw para maging sample sa engine virus. Maingat ang grupo ni Camachi dahil gagamit na sila ng gamot para labanan ng halimaw, nang magulat sila dahil tumakbo ito papalayo at bigla naman na may dumating na isa pang ipis sa itaas ng sasakyan nila para tuluyang tanggalin ang salamin. Pagpasok ng halimaw ay ginamitan ito ng canonet ni Sheila, at ang net na galing sa sandata na ito ay yari sa napakatibay na materyales na hindi kayang sirain ng mga halimaw. Akala nila ay sumuko na ang ipis pero nabigla sila nang bigla nitong barilin si Sheila gamit ang mga butas sa kamay ng halimaw. Labis na nagulat si Camachi dahil alam niya na ang ganitong kakayahan ay katulad ng isa sa mga kasamahan niya dati sa unang misyon sa Mars. Dahil sa galit ay winasak naman ni Marcos ang ulo ng ipis, at saka pinipilit pang magsalita ni Sheila para sabihin ang nararamdaman kay Captain Camachi, pero hindi na kinaya ng dalaga at saka pinagmasdan nilang magkayakap ang Captain at si Sheila. Samantala sa Division 3 naman ay nalaman din ni Asimov na ang napakabilis na kilos na ginawa ng ipis para paslangin si Elena ay orihinal din na kakayahan ng isang crew sa unang misyon sa Mars. Napag-alaman din na natututunan ng mga terraformers na gayahin ang mga kakayahan ng mga nakakalaban nila. Nagalit si Ivan at sinisisi ang captain nila dahil sa pagtitipid sa gamot ay namatay si Elena, at agad naman na humingi ng tawad ang captain. Mamaya pa ay nahanap na ng maraming mga terraformers ang bawat division na naghiwa-hiwalay, kaya naman lahat sila ay naghanda na sa isang napakatinding labanan. Makikitang habang palapit na ng palapit ang mga halimaw ay nagte-transform na rin ang mga tao sa iba't ibang mga kapangyarihan na nagmumula sa surgery na naa-activate gamit ang gamot. Lumipad ang isang crew nang mahuli siya ng isang ipis, at sinasabi na kayang tumakbo ng mga halimaw na ito ng 300 km per hour, kaya naman walang laban ng isang normal na tao, pero kaya silang paslangin ng mga upgraded humans dahil sa surgery. Si Marcos na may kapangyarihan ng gaya sa isang huntsman spider ay nanginginig sa galit dahil sa pagkamatay ng kaibigan na si Sheila.
Sumugod ang isang ipis sa kanya nang abangan niya ito para tanggalan ng ulo, at habang naaalala ang kaibigan ay sinugod pa ni Marcos ng mag-isa ang lahat ng mga ipis nang dahil sa galit. Si Marcos E. Garcia ay ipinakilala na rank 9 sa lahat ng 100 na crew na nagpunta sa Mars. Nanggigigil si Marcos na paslangin ang lahat ng makita niya mga terraformers dahil sa pagkasawi ng kaibigan na si Sheila. Mabilis na napapaslang ni Marcos ang lahat ng mga sumusugod sa kanyang mga ipis, pero kagaya ng isang huntsman spider ay kakaunti lang ang stamina niya kaya naman napapagod na ang rank 9 na crew na si Marcos dahil sa dami ng mga kalaban kaya naman niligtas siya ni Captain Camachi, sa kadagdag pa ni Camachi na uubusin daw nila lahat ng mga ipis na nando doon. Samantala si Michelle naman ay nakahanda na rin para sa napipintong labanan, at agad naman niyang napaslang ang isang ipis gamit ang pambihira nitong lakas, at may sumugod pang 4 kaya naman sabay-sabay niya itong pinatumba. Si Michelle K. Davis ay may dalawang kapangyarihan, ang una ay kagaya sa isang Perponera ant na may pambihirang lakas na namana niya sa tatay niya, at ang pangalawa naman na kapangyarihan ay ang galing sa surgery na kakayahang magpasabog ng mga ipis kaya naman walang awa niyang pinagpapaslang ang mga pesteng mga ipis sa paligid. May 3 pa na pasugod sa sasakyan nila kaya ang ating bida na ang haharap sa kanila. Nilalabanan ni Hisamaro ang ipis pero hindi niya ito gustong paslangin dahil ang misyon nila ay magdala ng mga buhay na sample sa Earth. Nahuli niya na ang isa, at gamit pa ang mga cable ay nahuli niya na rin ang pangalawa, at dahil sa strategy niya at husay sa pakikipaglaban ay nahuli niya na rin ang ikatlo. Matagumpay nila na itinago ang mga nahuling mga ipis para gawing sample. Samantala sa ilog naman ay nalaman nila na kapareho lang nito ang tubig sa Earth kaya naman nagbukas ng damit si Michelle para maglinis kaya nakita ni Hisamaro ang matatambok na mga siopaw na may dugo pa ng mga terraformers na pinaslang niya, at napansin naman siya ni Michelle na nakatingin. Mamaya ay may isang malakas na ipis na nanggaling mula sa itaas ang dumapo sa sasakyan nila na ikinagulat ng lahat, at meron pang isa na nanggaling sa ilalim ng lupa kaya naman nahuli nito si Michelle. Nang gagamitin sana ni Michelle ang gamot ay nabitawan niya ito, at hindi naman ito inabutan ni Hisamaro kaya tuluyan na siyang natangay ng terraformers papunta sa ilalim ng tubig. Sa taas naman ng escape vessel nila ay nakita ni Alex na mukhang mapanganib ang kakaiba ng mga binti ng ipis na tumalon doon at saka ginamit na ni Alex ang gamot niya. Sumugod ng napakabilis ang halimaw na nailaaga naman ni Alex, pero sa pangalawang pagkakataon ay tinamaan na siya at saka tinanggal naman ng ipis ang salamin sa sasakyan nila at itinakas ito sa kayang mga crew na nasa loob, at nakakapagtaka na alam pali pa rin ng ipis ang sasakyan nila. Nang dahil dito ay ginamit ni Alex ang kakayahan sa pagbato ng isang bola na may mga string ni Hisamaro, na siya naman na ginamit ng ating bida para makarating sa himpapawid at makaakyat sa escape vessel. Si Hisamaro ay rank 6 sa lahat ng mga crew na ipinadala sa Mars, at ang kapangyarihan niya ay kagaya sa isang insekto na tinatawag na Eumete japonica na matatagpuan sa Japan, at ang insektong ito ay nagtataglay ng sapot na napakatibay. Pagkatapos ay ginamit ni Hisamaro ang emergency ejector ng sasakyan nila kaya si Hisamaro at ang ipis na lang ang natira, at nang tignang maigi ang mga paa ng halimaw ay kagaya pala ito ng sa isang tipaklong. Nakawala na ang halimaw sa mga string ni Hisamaro, at sinipa nito ang isang tipak ng bakal pero nakailag ang ating bida. Samantala si Michelle naman ay kasalukuyan na dinadala pa rin sa mas malalim pa na parte ng dagat, at nahihirapan daw siya na makatakas dahil makapit daw na parang sa mga pugita ang kamay ng halimaw. Mamaya pa ay nagawa ng makawala ni Michelle sa halimaw gamit ang pambihirang lakas, at binalian niya kaagad ito ng kamay saka lumangoy papabalik sa itaas, pero agad siya nitong nahabol at binabalak ulit na dalhin sa malalim na parte ng dagat para lunurin. Nakapag-isip ng strategy si Michelle na magkunwaring nawala na ng malay habang unti-unti niyang pinuputol gamit ng mga binti niya ang manhid na kamay ng halimaw. Samantala ang mga nahuhulog naman ng mga crew ay niligtas ni Alex gamit ang sapot na ibinigay ni Hisamaro sa kanya, at paglapag ay pagod na pagod siya. Napakatindi ng labanan nila Hisamaro at ng hybrid na ipis, at sa huli ay nagawa nitong matalo si Hisamaro pero hindi alam ng halimaw na palihim na sinasaputan siya ng ating bida habang busy siya sa pagkokontrol ng sasakyan. Mamaya naman ay nakarecover na kaagad si Hisamaro na ipinagtaka ng ipis at agad naman na sumugod ito sa kanya pero hindi na ito makagalaw gawa ng mga cable ng ating bida sa kasinipa niya ito sa pagmumukha ng napakalakas. Pagkatapos ay natumba na rin si Hisamaro dahil sa pinsala na natanggap niya pero nagbabalak pa rin na tumayo ang halimaw. Hindi pa hihintulutan ni Hisamaro na huminto ang sasakyan nila dahil nakatali pala si Michelle dito para mahila siya pa itaas pagkatapos ng 2 minuto. Nang makaahon na mula sa tubig si Michelle ay pinahinto na ni Hisamaro ang sasakyan nila habang ang ipis naman ay pinipilit pa ring tumayo. Pero mamaya ay bigla itong nasapol sa mukha ng bakal na sinipad din ito kanina, dahil nalagyan pala ito ni Hisamaro ng sapot kaya pagkahinto ng sasakyan ay bumalik ang bakal na ito sa kanila, at ang tawag daw dito ay ang effect of inertia, na dahilan ng pagkahulog ng ipis sa sasakyan kaya napilitan itong lumipad, pero pinagbabato ito ni Alex hanggang sa mawalan ng malay.
Pagkatapos ay may natanggap naman na SOS signal si Hisamaru galing sa iba pang mga division. At sa Division 3 ay makikita na susugurin na sila ng napakaraming mga terraformers kaya naghahanda na sila sa isang matinding labanan. Nang magising si Michelle ay nagtaka siya kung paano siya nakaahon mula sa tubig at nang makita ang halimaw na ipis ay agad niyang pinaslang ito. Nakita din ni Michelle ang isang string, kaya naman nalaman niya na si Hisamaru ang nagligtas sa kanya. Mamaya pa ay nahulog na ang ipis na nakalaban ni Hisamaru at nang makita ni Michelle ang string ay nag-alala siya sa kasama, saka bigla naman na nahulog din si Hisamaru galing sa itaas. Natuwa ang ating bida nang makita na ligtas ang vice captain nila, saka gusto ng lalaki na kalabanin mag-isa ang halimaw pero hindi siya pinayagan ni Michelle kaya sumugod na siya at tinuhad ang mukha ng halimaw, saka pinuluputan naman ito ng string ni Hisamaru. Sinabi ng ating bida na nakatanggap daw sila ng SOS signal mula sa Division 1 at Division 6 at maswerte naman sila dahil gumagana pa ang power at radyo ng sasakyan pero hindi na nila ito mapapalipad at kailangan pa nilang ayusin ang mga gulong. Ipinag-utos na ni Michelle na palitan nila ang mga gulong ng sasakyan habang nagbibihis daw siya sa likod ng isang bato kaya naman may naisip na kalokohan ng dalawang loko. Pinipilit nila si Yeiko na umalis doon para masilipan si Michelle pero ayaw ng babae kaya naman sinabi ni Hisamaru na bibigyan niya daw ito ng 50,000 para masilip nila si Michelle dahil bukod daw sa blonde ito ay malaki pa ang mga buko. Samantala habang nagsasalita pa si Azumab ay binanata na kaagad siya ng isang halimaw, kaya nagalit siya at sinuntok ang halimaw gamit ang kapangyarihan ng isang alimango at saka binalibag sa lupa. Si Azumab naman ay may rank 3 sa mga crew na ipinadala sa Mars at ang kapangyarihan niya ay kagaya sa isang Tasmanian king crab na may matigas na shell at kayang magpatubo ng mga paa. Mamaya pa ay nagsuguran na nga ang mga terraformers laban sa mga hybrid na tao, at ang isang babae na may kapangyarihan kagaya ng isang scorpion ay tinusok ang mata ng isang ipis, at ang kalbo naman na kagaya ng isang beetle ang kapangyarihan ay hindi nagpahuli sa labanan. Pinagtulungan ng napakaraming mga ipis si Captain Azumab pero napakatigas talaga ng shell niya kaya hindi siya tinatabla ng mga ito at saka pinaslang ang mga ipis. Nakita din ni Azumab na pinaslang na pala si Ivan ng isang ipis kaya nagalit siya pero isinunod din siyang paslangin ng halimaw. Nakita ng mga ipis ang mga kasamahan na napaslang din ang kanilang kalaban ng mga tao, pero ang katotohanan pala ay nasa isang ilusyon lang ang ipis na ito dahil ginamitan siya ng kapangyarihan ni Ivan. Mamaya pa ay dumating pa ang ilan sa mga kasamahan ng ipis na patuloy na pinaghahampas ang matigas na shell ni Captain Azumab pero hindi niya ito iniinda, at nang maisip ng mga halimaw na hindi nila matatalo si Azumab ay nagbalak silang tumakas pero huli na ang lahat dahil tinapos na sila ng Captain ng Division 3. Ang isa naman ay tatakbo na rin kaya pinigilan siya ni Ivan, at ginamitan nila ito ng net para maging sample, at pagkatapos ay binabalak ng grupo nila na pumasok sa loob ng pyramid. Umuulan na sa planetang Mars nang ipakita ang mga bangkay ng mga crew at ang dog tag ni Captain Leo. Ang Division 2 naman na pinangungunahan ni Michelle ay nakatanggap ng message mula kay Adolf sa Division 5, at sinabi naman ni Michelle na magpunta daw si Adolf kagad sa nag-crash na spaceship nila bago pa sila maunahan ng Division 3 at Division 4. Samantala mag-isang kinakalaban ni Isabela ng Division 5 ang mga terraformers dahil hindi kayang lumaban ng mga kasamahan niya. At pagkatapos makausap ni Adolf si Michelle ay umalis na kagad sila papunta sa nag-crash nilang spaceship. Bago pa makalipad ang Division 5 ay binangga sila ng isa pang escape vessel dahilan ng pagkahulog nila sa bangin kung saan napakaraming mga terraformers at saka inatake pa sila ng mga ito gamit ang missile. Nakita nila na ang sasakyan ng Division 4 ay inagaw ng mga ipis kaya naman nais nila Adolf na bawiin ito. Sinabi ni Adolf na siya na daw ang bahala sa isang pulutong ng mga ipis at sa isang iglap ay nasabugan ng kuryente ang isang halimaw. Samantala si Isabela naman ay nag-transform na rin at ang kapangyarihan naman niya ay kagaya ng sa isang cricket. Sinugod na ni Isabela ang isang malaking halimaw na ipis, pero sa isang suntok ay napaslang nito ang babae. Sinugod ni Adolf mag-isa ang mga ipis at isa-isa niya itong tinusok sa dibdib gamit ang sandata ng isang ninja at saka kinuryente sila ng sabay-sabay. Ang kapangyarihan ni Adolf ay kagaya sa isang electric eel na kayang magpalabas ng napakalakas na kuryente sa katawan. Bata pa lang si Adolf ay pinag-eksperimentuhan na siya ng mga scientist at saka paulit-ulit na kinukuryente araw-araw hanggang sa makontrol na niya ang kapangyarihan niyang kidlat. Naging malungkot ang buhay ni Adolf dahil sa resulta ng operasyon sa mukha niya kaya kinakatakutan siya ng marami, pero isang araw ay may lumapit na isang babae sa kanya na si Rosa, at hindi nito alintana ang nakaraan ni Adolf. Naging malapit sa isa't isa ang dalawa hanggang sa mag-date sila at magkapalagayan na ng loob hanggang sa maging mag-asawa na sila. Akala ni Adolf ay magiging masaya na siya pero sa gitna ng labanan ay naaalala niya ang ginawang pagtataksil ng asawa niya na huling-huli sa akto. Humingi naman ng tawad ang asawa niya kaya nagkabalikan ulit sila at nagkaroon ng isang anak pero nang magpa-DNA sila ay anak pala ito ng asawa niya sa kalaguyo nito. Nang dahil sa mga mapapait na alaala ay patuloy ang walang awang pagpaslang ni Adolf sa mga halimaw na ipis.
Sinugod siya ng isa mula sa itaas sa kaniyakap ng mahigpit kaya naman kinuryente niya ang utak ng ipis. Marami na siyang napaslang na mga halimaw pero marami pa rin ang natitira. Mamaya pa ay may dumating pa na isang escape vessel na ang mga ipis na rin pala ang nagkokontrol at saka itinaas ang kulay puti na flag. Makikita na galit na ang mga halimaw kay Adolf dahil sa ang dami na nang napaslang nitong kauri nila, kaya naman walang takot na dahan-dahan nilang nilalapitan ng high-ranking officer, at sa isang kumpas ng pinuno nila ay nakalinya na naglalakad ang mga ito papalapit kay Adolf, kaya naman nagsimula ng ibigay ni Adolf ang lahat ng makakaya niya para makapaslang ng mas marami pang ipis. Samantala sila Michelle naman sa Division 2 ay payapa na naglalakbay ng makipagpalitan na sa kanila ang ibang kasamahan para makapagpahinga ang kanilang captain at maging si Hiss Amaro ay pinalitan na rin muna ni Alex sa pagbabantay. Umabot na sa kanyang limitasyon si Adolf at sa kabila ng napakaraming napaslang na halimaw ay parang hindi nauubos sa dami ang mga halimaw na ipis. Natanggap na ni Adolf na ito na ang wakas niya nang sumugod na rin ang mga kasamahan niya para iligtas ang kanilang captain kahit na halos walang laban ang mga ito sa mga terraformers. Kasama pa rin ni Eva si Captain Adolf at nang may sumugod na isang ipis sa kanila ay hindi alam ni Eva ang gagawin, pero niligtas sila ng kasamahan kahit na alam nilang malaki ang agwat ng lakas sa kanila ng mga terraformers. Matatalino talaga ang mga halimaw dahil ginamit din ng mga ito sa kanila ang mga sandata nila na net cannon, para sila naman ang hulihin at pag-eksperimentuhan ng mga ito, kaya si Eva na lang ang tanging natitira at ang captain nila na wala ng malay. Tinig ng maigi ni Eva ang captain at nakita niyang hindi na tumitibok ang puso nito kaya nawawala na ng pag-asa ang kawawang dalaga, pero mamaya ay biglang kumidlat ng malakas, at nabuhay ulit si Captain Adolf saka gumamit ng napakaraming gamot para sa mas malakas na kapangyarihan, na ikinagulat ng mga kasamahan niya dahil magdudulot din ito ng overdose sa katawan ni Adolf na siyang maaari niyang ikasawi. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ni Adolf ay maning-manilang sa kanya ang napakaraming mga sundalong ipis, kaya pinagpapaslang niya lang ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Si Adolf ay may rank 2 na kapangyarihan sa lahat ng mga ipinadalang crew sa Mars. Pinuntirya ni Adolf ang pinuno ng mga ipis kaya pinrotektahan ito ng kasama, pero kumapit naman ang mga patalim ni Adolf sa flag na hawak ng halimaw kaya nakapagpakawala siya ng napakalakas na kidlat mula sa langit, pero parang ito na rin ang huling pag-atake ng rank 2 officer dahil wala na siyang lakas. Nang makita ng mga ipis na namatay na ang kanilang pinuno ay huminto sila sa pag-atake sa kabinitawan ng mga lambat dahil wala nang nag-uutos sa kanila. Mamaya ay may naglalakad na isang ipis papalapit sa pinuno at balak nitong mag-perform ng first aid para subukang buhayin ulit ang pinuno nila dahil nakita nitong hindi naman nasira ng malakas na kidlat ang utak ng pinuno. Paulit-ulit nitong pinampang dibdib ng pinuno gamit ang paa niya hanggang sa magkamalay na ulit ang pangit na halimaw. Pagbangon ng pinuno ng mga halimaw na ipis ay ipinag-utos niya na barilin ng mga sundalo niya sila Adolf at Eva at saka hinila na nila ang mga bihag ng mga tao. Pinipilit naman lumaban ni Adolf kahit na nangangatog na ang mga tuhod niya pero wala na talaga siyang lakas. Nagulat ang Division 5 Captain nang harangan siya ni Eva hanggang sa paulanan na sila ng napakaraming mga bala sa utos ng pinuno at sa pinakahuling pagkakataon ay ginamit ni Adolf ang kapangyarihan kaya nakagawa siya ng isang force field kung saan ay hindi makatagos ang hindi mabilang na mga bala. Pagkaubos ng bala ay tumuwad ang ilan sa mga ipis at gumamit naman sila ng slingshot at sa pagkumpas ng pinuno ay tinira sila nito ng sabay-sabay kaya naman niyakap ni Adolf si Eva para protektahan ang dalaga. Pinatigil na ng pinuno ang mga sundalo niya nang makita na punit-punit na ang katawan ni Adolf saka natumba na ang captain. Nang makita ng pinuno na patay na si Adolf ay mabilis siyang nagpunta kay Eva para sana gawing bihag, saka nagsasalita ang Martian na ipis na parang nagbabanta, at saka pinagsusuntok ni Eva ang mga abs nito pero hindi siya nito pinapatulan. Inutusan ng pinuno ang isa niyang sundalo para mag-analyze sa katawan ni Adolf para manako din nila ang kapangyarihan nito, pero nagulat naman ang mga crew nang makitang takot na nagtakbuhan ang lahat ng mga ipis. Napag-alaman na kapag namatay pala si Adolf ay magse-self-destruct siya para hindi manako ng sino man ang experiment na ginawa sa katawan niya. Mangiyak-ngiyak ang Division 5 crew habang hinihintay nila na masabugan sila ni Adolf na captain nila at makikita sa malayo kung gaano kalakas ang pagsabog na tiyak na pumislang sa buong crew na napansin naman ni Alex, kaya nalaman ni Michelle na patay na si Adolf. Samantala ang asawa naman ni Adolf na si Rosa ay nagtatanong tungkol sa sahod ng asawa, pero sinabi ng Yunasa na wala daw silang kilalang Adolf. Napag-alaman na nakalagay din pala sa kontrata ni Adolf nung pag-eksperimentuhan siya na mabubura ang lahat ng mga data niya kapag namatay siya para hindi manakaw ng ibang mga bansa ang masusing experiment na ginawa sa kanyang katawan. Samantala si Marcos ay nakikipaglaban din sa mga ipis na gumagamit ng mga slingshot at maging ang buong Division 1 na kinabibilangan niya. Hirap na hirap si Marcos sa napakaraming mga bato hanggang sa tamaan siya sa mukha nang biglang dumating si Kanako na may rank 15 at gamit ang kakayahan nito na lumipad ng napakabilis na kagaya ng sa isang ibon na white-throated needletail ay mabilis niyang tinatapos ang napakaraming mga ipis.
Nakaisip ng strategy ang mga ipis kaya gumamit sila ng lambat para mahuli si Kanoko, kaya agad siyang sinaklolahan ni Marcos saka nagpasalamat sa tulong ng babaeng ibon. Nasa ilalim ng bangin sila Captain Camacho at KJ at naghahanda na sila sa kakaharapin nilang mga hybrid na ipis. Si KJ, na dati palang isang champion sa boxing na may rank 8 sa mga crew at may kapangyarihan na kagaya ng sa isang mantis shrimp, ang haharap sa isang terraformers na may kapangyarihan na kagaya sa pinakamatigas na beetle sa buong mundo, pero alam din natin na ang mantis shrimp ay kilala sa pagbasag ng matitigas na shell gamit ang pambihirang lakas ng mga kamao nito. Sinusugod siya ng ipis pero naiilagan ito ng world champion boxer saka nasuntok niya ito sa tagiliran. Nagpatuloy ang napakatinding labanan ng dalawa at ipinapakita naman ni KJ ang kakayahan ng isang magaling na boksingero pero ayaw pa rin magpaawat ng ipis sa pagsuntok hanggang sa tamaan niya si KJ at tumalsik. Matapos mahulog at matabyunan ng mga bato ay inakala ng ipis na patay na si KJ kaya aalis na dapat ito, nang biglang gumalaw si KJ kaya bumalik din ang ipis. Hindi na magamit ni KJ ang kaliwang kamay niya at naapektuhan din ng suntok ng ipis pati ang paningin niya. Nakailag siya sa unang sipa pero ng pangalawa ay nasilo siya ng isang string kaya natamaan siya ng sipa. Aalis na sana ulit ang ipis pero ayaw sumuko ni KJ at niyakap niya ito ng mahigpit sabay sinuntok ng ubod ng lakas kagaya ng isang mantis shrimp kaya talsik at tumba ang ipis at panalo na si KJ sa boxing. Samantala si Captain Camacho na may kapangyarihan na kagaya ng sa isang hornet ay nahaharap sa isang napakalakas na hybrid na ipis na gumagamit naman ng mga string pero mas magaling makipaglaban ng Captain kaya talsik ang kalaban. Mamaya ay nagbato ng kung ano ang ipis sa malayo pero pinagwalang bahala ito ni Camacho at nagtataka naman ang captain kung bakit ayaw tumakbo ng ipis sa kabila ng wala siyang pag-asang manalo sa rank number 1 officer. May nakaamba palang patibong ang ipis sa captain kaya hindi ito tumatakas pero ginamit ng captain ang mga panusok niya para makawala sa trap at maputol ang mga string at saka walang awang kinombo ng mga suntok ang ipis. Naalala bigla ni Captain Camacho ang kasintahan na napaslang ng mga ipis kaya mas lalong nagalit pa siya kaya nagkalasog-lasog na ang katawan ng kawawang halimaw. Samantala patuloy na pinagpapaslang ni Marcos ang mga ipis gamit ang sandata nito na gumagamit din ng string. Sila Captain Azumab naman ay nakapasok na sa loob ng pyramid, saka bigla naman na tinuro ni Alexander kay Ivan ang siopaw ng isang crew at nang makita ay namula si Ivan, na napansin naman ng dalaga pero sinabi ni Alexander na wala daw siyang kinalaman dito. Matagal na silang naglalakad pero wala pa rin silang nakikitang bakas ng ipis doon, kaya naman sinabi ni Captain Azumab na siguro daw ay hindi mahalaga para sa mga ipis ang pyramid. Mamaya pa ay nakakita sila ng isang spaceship na gawa ng tao kaya naman nalaman nila na ang lugar pala na ito ay ang taguan ng mga ipis na mga bagay na nakukuha nila. Nakita nila Captain Camacho na may mga missile na papunta sa kanilang direksyon at sumabog ang mga ito ng napakalakas pero nakaligtas naman sila sa pagsabog. Nawawala na rin ang mga kapangyarihan nila, kaya kailangan na nilang uminom ulit ng gamot pero sinamantala ito ng isang hybrid na ipis para maputol ang isang paa ni Jared. Nagsilabasan galing sa ilalim ng lupa ang marami pang ipis dahil parte pala ito ng strategy para hindi makatakbo ang mga tao, kaya ang isa ay na-corner at nasunog ng napakainit na apoy. Biglang naglabasan ng mga ipis para pagtulungan si Marcos pero wala na siyang kapangyarihan dahil ubos na ang epekto ng gamot, kaya naman para na lang siyang isang ipis sa mga ipis na halimaw. Samantala sa loob ng pyramid ay nakita nila ang mga impormasyon tungkol sa kanila bago pa sila dumating sakay ng malaking spaceship kaya naman nalaman nila Captain Azumab na may traidor sa mga kasamahan nila. Na-corner na ng mga ipis si Marcos at naghihintay na lang siya ng kamatayan niya nang biglang mamatay ang ipis dahil niligtas pala siya ni Alex ng Division 2. Si Alex ay rank 12 at may kapangyarihan siya na kagaya ng sa isang Harpy Eagle. Pinagbabato pa ni Alex ang mga ipis hanggang sa makatakbo si Marcos at saka nagbato din si Alex ng bola na may nakataling gamot, kaya naman nagbalik na ang kapangyarihan ni Marcos. Nang makita ni Alex na nakapag-transform na si Marcos ay nagpaulan na siya ng napakaraming bola kaya parang naglalaro lang sila ng baseball. May isa na namang hybrid na ipis ang nakasalo sa bola kaya naghanda siya sa matinding labanan. Samantala sila Jared at Erica ay nawalan na ng kapangyarihan, saka may nakita silang isang hybrid na ipis na naka-armor at balak nitong buksan ang kulungan ng mga nahuli nilang ipis. Dumating na ang mga crew ng Division 2 sa lugar saka nang may makita ulit silang missile ay binato ito ni Alex ng bola kaya sa langit pa lang ay sumabog na ito. Niligtas na rin ni Michelle sila Jared at Erica, saka haharapin niya na ang naka-armor na ipis, habang si Hisamaru naman ang kakalaban sa matabang hybrid na ipis na may kapangyarihan kagaya sa isang mole cricket. Binato siya nito ng bola na nahuli naman kaagad ng string ni Hisamaru saka lumipad ang ipis papalayo. Ginamit naman ni Michelle ang string para makabuelo sa pagsipa sa ipis na kumikinang. At ang ipis pala na ito ay may kapangyarihan kagaya sa isang rainbow stag beetle na may matigas na shell at nakakapag-camouflage kaya hindi na nila ito makita.
Nagpresente si Jared na gamitin ang kapangyarihan niya para mahanap ang invisible na ipis kaya binigyan siya ni Michelle ng gamot. Ginamit ni Jared ang echolocation na kagaya sa isang killer whale at dolphin para mahanap ang nag-invisible na ipis na nasa ibabaw na pala niya. Agad naman na nasipa ng officer sa mukha ang terraformers, pero agad itong bumawi ng headbutt at saka niyakap siya ng napakahigpit kaya nasisira na ang armor ni Michelle, kaya naman pinasabog niya na lang ang invisible na ipis. Patuloy sa pakikipaglaban si Marcos saka dumating si Alex para tulungan siya at nang makita ang kaibigan ay nagsorry si Marcos dahil hindi niya naprotektahan si Sheila na nasawi na. Sinuntok siya ni Alex dahil hindi daw ito ang tamang panahon para mag-sorry dahil ang daming mga ipis sa paligid, saka dumating naman sila Captain Camachi at KG kaya sama-sama silang apat na kinalaban ang hindi mabilang na mga ipis. Samantala si Joseph naman ay nag-iisa na lang at napapaligiran pa siya ng napakaraming terraformers. Napansin ng mga kasamahan ni Hisamaru na nagiging parang sa isang halimaw ang fighting style niya dahil walang awa niyang nilutay-lutay ang katawan ng hybrid na ipis na nakalaban niya. Pinigilan siya nila Camachi at Michelle at nahimasmasan naman kaagad si Hisamaru. Nakita nila na tumatakas ang hybrid na ipis pero nalagyan na daw ito ng string ni Hisamaru, at habang naguhukay ito pailalim sa lupa ay pahigpit ng pahigpit ang net ni Hisamaru sa kanya kaya hindi na ito makakaahon sa ibabaw ng lupa. Gumamit na ulit sila ng mga gamot para sa kapangyarihan at buong tapang nilang hinarap ang mga terraformers. Ipinakita ni Marcos ang nakakamanghang kakayahan niya sa paggamit ng Chaco, at saka inuppercut ni KJ ang isa pang ipis. Ipinamalas din ni Hisamaru ang experience niya sa pakikipaglaban, at ipinakita din ni Kanoko ang hindi mapapantayan na pambihirang bilis niya sa pagpaslang ng mga terraformers. Hindi rin nagpahuli si Alex dahil pinagbabato niya ng bola ang mga halimaw, at ipinakita din ni Michelle ang explosive power ng kapangyarihan na nakuha niya sa surgery. Maging ang number 1 crew na si Captain Camachi ay nagpasiklab sa napakatinding labanan. Marami at matalino man ang mga kalaban ay hinding-hindi susuko ang ating mga bida alang-alang sa kaligtasan ng buong Earth para maging matagumpay ang misyon nila na makakuha ng mga sample para masolusyonan ang alien engine virus. Hindi na mabilang sa dami ang mga ipis na mistulang mga buhangin dahil sa dami pero buong-buo ang loob ni Hisamaru na magtatagumpay sila sa kanilang misyon na iligtas ang Earth. Samantala si Captain Leo ng Division 4 ay buhay pa pala kasama ng buong team niya na parang may binabalak na masama. At si Captain Joseph naman ng Division 6 ay mag-isa na lang na humarap sa mga ipis. Napakaraming kalaban na terraformers at parang hindi sila nauubos, kaya nahaharap sa napakalaking panganib ang mga crew na nagpunta sa Mars. Magkasama sila Michelle at Hisamaru na nilalabanan ng mga halimaw nang ipaalala ng binata ang promise ni Michelle na kapag natalo daw nila ang mga kalaban doon ay papayagan siya ni Michelle na manood habang naliligo ito, pero wala daw sinabing ganon si Michelle. Gumamit na ng panibagong gamot ang binata para mapalabas ulit ang kapangyarihan, at ganon din si Michelle, kaya sabay sila na nag-transform at sumugod sa mga halimaw na ipis. Noong 2020 ay nagpadala ang mga tao ng mga ipis sa Mars bilang isang parte ng eksperimento upang matirahan ng tao ang nasabing planeta. Subalit pagkalipas ng 600 years ay nag-evolve ang mga ipis bilang isang nakakatakot na nilalang na tinatawag na terraformers, na siyang sanhi din ng alien engine virus sa Earth. Dahil dito ay nagpadala ang mga tao ng mga crew sa Mars na tumanggap ng surgery para sa kakaibang kapangyarihan para mangalap ng 1,000 sample para mapag-aralan ng mga scientist at makagawa ng pangontra sa virus. Bago pa sila makalapag sa Mars ay sinalakay na sila ng napakaraming terraformers, kaya naghiwa-hiwalay sila sakay ng mga escape vessel. Kinontak ni Camachi ang mga kasamahan kung nasa maayos silang kalagayan, kaya nag-report ang Division 2 at Division 1 na ligtas naman sila, pero napapaligiran na rin sila ng mga terraformers. Pinasok na ng mga ipis ang sasakyan ng Division 1, at nakakapalag naman sila gamit ang baril. Nireport ni Michelle kay Camachi na nakadalawang gamot na daw sila ni Hisamaru dahil kinakailangan. Ayaw magpaawat ng mga ipis sa pagsugod sa dalawa, pero kahit na nasa kanyang limitasyon na si Hisamaru ay tuloy pa rin siya sa paglaban. Napansin ni Michelle na nanghihina na ang binata nang biglang puntahan siya at dagitin ng mga ipis, at habang nasa ere ay walang tigil siyang binubugbog ng mga ito. Samantala sa Division 2 ay gumamit sila ng wall shield pero naiwan sa labas si Yeiko nang mag-isa kasama ang ipis. Dala-dala pa rin ng mga terraformers si Hisamaru hanggang sa mag-umaga na, saka bigla naman siyang dinadala ng mga ito pababa sa lupa ng napakabilis kaya nabahala ang ating bida. Tinulungan siya ni Alex para makawala, kaya nabawasan na ang impact ng mahulog na sa lupa si Hisamaru. Sa Division 2 naman ay iniligtas ni Alex si Yeiko mula sa halimaw pero nanghina siya pagkatapos. At ang isang dalaga pa ay na-corner ng 3 ipis sa Division 1, mabuti na lang at nakabalik na sila Captain Camachi sa sasakyan nila. Samantala pinipilit ni Michelle na puntahan si Hisamaru dahil sa wala itong dala-dala na gamot kaya lahat ng humarang sa kanya ay napapaslang.
Nagising na si Hisamaru mula sa pagkakahulog at nakitang may nakaabang na sa kanya ng mga ipis at nagulat naman ang lahat ng mga kasamahan nang maglabas ng napakalakas na liwanag ang ating bida. Iba na ang itsura ni Hisamaru nang maka-one-on-one niya ang isang hybrid na ipis kaya talsik ang binata at pagkatapos ay ibinalibag pa siya ng isa ng napakalakas. Dumating na ang mga kasamahan ni Hisamaru na nanghihina na pero tuloy pa rin sa pagsuntok sa matigas na katawan ng hybrid na ipis kahit na hindi talaga ito tinatablan kaya pinuntiryan niya na lang ang ulo nito. Ngunit pagkatapos ay natumba na rin si Hisamaru, at napansin naman ni Michelle na nakahawak ang binata sa siopaw niya, pero pinabayaan na lang niya ito. Nagkaroon ng pagpupulong at headcount ang mga survivors sa pangunguna nila Komachi at Michelle, saka binabalak na nila na magpunta sa main ship nila para makipagkita sa iba pang mga division. At aabutin daw sila ng 1 linggo dahil hindi na nakakalipad ang mga escape vessel nila. Pagkatapos ay niyaya ni Michelle ang mga kababaihan na sabay-sabay daw silang mag-shower, kaya gusto silang silipan nila Jared, pero sinabi ni Komachi na malakas daw ang pandinig ni Michelle. Pagkatapos maligo ni Michelle ay dinalaw niya si Hisamaru, para sabihin sa binata na nakakuha na daw sila ng sapat na bilang ng sample kaya naman kailangan na lang daw nilang makabalik sa Earth, saka nakisalo na siya sa mga kaibigan. Sinabi ni Michelle kay Komachi na nakakita daw siya ng malakas na liwanag sa lokasyon ng Division 5 nakaraang gabi, kaya iniisip niya na baka patay na daw si Adolf at ang buong Division 5, pero gusto pa rin na maniwala ni Komachi na ligtas ang lahat. Habang naglalakbay sila ay nagtataka si Captain Komachi kung bakit sa nakalipas na 6 na araw ay walang mga terraformers na umaatake sa kanila. Mamaya pa ay biglang sinipa ni Michelle si Komachi dahil gusto nitong mag-training daw sila, samantalang si Hisamaru ay nagtitraining ng patiwarik mag-isa. Samantala sa Earth ay nagkakaroon na rin ng tensyon sa pagitan ng mga executive ng kanya-kanyang mga bansa dahil sa hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakapagpadala ng rescue ship ang executive ng Division 1. Ayon naman sa Division 4 Executive ay sinasadya ng Division 1 Executive na hindi magpadala ng rescue dahil sa gusto nitong subukan ng totoong kakayahan ng mga mosaic organ surgery kapag naligay sa bingit ng kamatayan ng mga crew. Dahil dito ay iminungkahi ng Division 4 Executive na sila na lang daw ang bahala sa rescue mission. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat na battleship ang ipinadala ng Division 4 at hindi rescue ship dahil sa balak nila na mag-tridor. Samantala si Hisamaru ay patuloy sa pag-iensayo, saka pamatong pa si Michelle habang nagpupush up siya. Napansin naman ni Komachi ang ipinagbago ni Michelle dahil dati daw ay deadma lang ito. Si Michelle ang kauna-unahan na tao na nakapagmana ng mosaic surgery mula sa tatay nito na may kapangyarihang magpasabog kagaya ng sa Periponerian. At si Hisamaru naman ay ipinanganak na may kakayahan na mag-transform, kaya naman nagkakaintindihan daw ang dalawa. Samantala ang Division 3 ay nasa loob pa rin ng pyramid, saka nakita nila dito ang mga impormasyon tungkol sa lahat ng mga crew at sa spaceship na gamit nila sa misyon na ikinagulat nilang lahat. Palaisipan kila Michelle at Komachi kung bakit ang mga katawan ng buong Division 4 na sinasabing na wipeout na ng mga terraformers ay sinunog, dahil interesado ang mga ipis sa mga katawan ng mga crew, kaya naman naisip nila na baka nag-tridor sa kanila ang buong Division 4. Samantala buhay pa nga talaga ang Division 4, at nasa main spaceship na pala sila, at naglagay na pala sila ng mga mine bombs sa paligid para mapasabog ang sinumang mga division na magpunta doon. Sinugod sila ng napakaraming terraformers, kaya napilitan sila na gamitin ang anti-terraformer cannon, na kung saan ang tatargetin lamang nito ay ang mga bagay na gumagalaw dahil sa motion sensor, kaya naman bawal silang gumalaw kapag naka-activate ito. Nang makarating sa kinaroroonan ng main spaceship ang grupo nila Komachi ay napahinto sila dahil sa nakita nila na may radio tower doon. At sa pamamagitan naman ng echolocation na kapangyarihan ni Jared ay nalaman din nila na may mga mines sa paligid ng spaceship. Nang malaman naman ni Leo na nandoon na ang iba pang mga crew ay inactivate nila ang tower para hindi sila maisumbong ng mga ito sa pagtatridor nila. Dahil dito ay tumawag sila Leo sa grupo nila Komachi dahil ipinagmamayabang ng mga tridor na wala na daw dadating na tulong para sa kanila dahil sa pinutol na nila ang connection sa mga superior nila sa Earth. Pinagbantaan din sila ni Leo na kung hindi isusuko sila Hisamaru at Michelle ay pasasabugin ng Division 4 ang mga sasakyan nila. Dahil ito sa gusto ni Leo na gawing ginipig ang dalawa dahil sa mga kakaibang kakayahan nila. Papunta na sana ang dalawa pero pinigilan sila ni Komachi dahil sa kapag umalis ang dalawa sa sasakyan ay tiyak na pasasabugin nila Leo sila Komachi dahil sa walang pakinabang ang buo nilang crew sa mga kalaban, maliban sa katawan ng dalawa. Dumating na din ang marami pang mga ipis sa eksena na may mga slingshot, kaya inactivate nila Leo ang shield ng spaceship na nakita naman ni KG. Ayon kay Leo ay walang tsansa na matamaan sila ng mga bato galing sa mga ipis dahil sa napaka-high-tech ng kagamitan nila.
Sa tulong ng malinaw na mga mata ni KJ ay bigla naman na tinira ni Alex ang aparato nila kaya nawala saglit ang shield, saka ginamit ni Kanoko ang pambihirang bilis para madala doon si Komachi at pagkatapos ay lumabas siya kaagad. Nagulat ang mga kalaban nang biglang magpakita sa kanila si Komachi, saka sinuntok siya ni Jet at pinagbabaril ng mga kasama. Nagbato ulit si Alex ng bola, pero nahigop ito ng device ng kalaban, saka sinugod na sila ni Komachi. Nang magkita na ang dalawang pinuno ay nag one-on-one combat sila, at makikita naman na natatalo si Leo sa laban. Nakatanggap ng SOS message ang Division 3 sa pamumuno ni Captain Azumov, at dahil sa balak nila na palawigin pa ang pakikipag-alyansa nila sa ibang mga bansa ay pupuntahan nila ang nagpadala ng message na sila Captain Komachi, at may iba naman na misyon na ipapagawa si Azumov kay Alexander. Samantala si Captain Komachi naman na nasa poder ng Division 4, ay pinapasuko na ang mga tauhan ni Leo na captain nila, dahil sa nilagyan niya na daw ng matinding laso ng Hornet si Leo, at kung hindi sila sasuko ay papatayin niya ito. Ikinagulat naman ni Komachi nang malaman na nasa maayos na kondisyon pa rin si Leo, saka inutusan ni Leo ang mga kasamahan na pagbabarilin ang mga binti ni Komachi. Isiniwalat ni Leo na ang mga kapangyarihan daw nila ng mga tauhan niya ay pangontra sa mga kapwa nila tao, para magtagumpay sila sa maitim na plano na pagtatraidor. Ang kapangyarihan ni Leo ay katulad ng sa isang blue-ringed octopus, isa sa pinakamakamandag na hayop sa Earth, at ito din ang dahilan kung kaya baliwala sa kanya ang laso ng kapangyarihan ni Komachi na katulad ng sa isang hornet. Pagkatapos ay binabalak na lang nila na gawing hostage si Komachi, pero sinabi nito na wala daw silang mapapala kung gagawin siyang hostage. Nalaman pa nila na tumakas na pala ang mga kasamahan ni Komachi, pero hindi nila alam kung sino ang mga nasa loob ng sasakyan. Alam ni Komachi na pakay ng mga kalaban ng katawan nila Michelle at Hisamaro, kaya naman kahit pahirapan daw siya ay hindi daw mahuhulog sa patibong ang mga kasamahan niya, dahil napagplanuhan na daw nila ang mga gagawin para matalo ang Division 4. Nang mainis si Leo ay ginamit nila ang anti-terraformar cannon kay Komachi, pero nang maisip nila na ang tina-target lang dapat ng cannon ay ang mga gumagalaw dahil sa motion sensor nito ay nalaman nila na nasa isa lang silang ilusyon. Mamaya pa ay may lason sa hangin na agad naman nila na napansin, saka nalaman din nila na isa lang palang ilusyon ang mga nakikita nila dahil kapangyarihan nito ni Ivan, saka naitakas na rin nila si Komachi sa tulong ng kasamahan na may kapangyarihan ng isang mountain mole. Sinakripisyo din ng Division 3 ang sasakyan nila para masira ang state-of-the-art na laser shield ng kalaban, saka nagpunta ang mga crew ng Division 3 sa lugar kasama si Azumov na captain nila. Napakatigas ng shell ni Azumov na may kapangyarihan kagaya ng sa isang alimango kaya hindi siya tinatagosan ng bala ng baril. Binabalak pala nila Michelle at Hisamaro na makipagkita at magpatulong kay Joseph, na captain ng Division 6, na maraming pinaslang na mga ipis. Nagkita na rin ang mga captain ng Division 3 at 4, at napansin naman ni Azumov na nagsinungaling si Leo sa kapangyarihan niya na sinabi niya dating anaconda daw, pero isang blue-ringed octopus pala. Kahit na dating kaalyansa nila Azumov sila Leo, ay kakampi na ito kila Komachi dahil sa pagtatraidor ng Division 4 sa pangunguna ni Leo na nakita nila sa loob ng dungeon. Gamit ang napakaraming baril ay pinaulanan nila ng napakaraming mga bala ang matigas na shell ni Azumov, pero hindi pa rin ito nagpatinag at pilit na hinagis ang state-of-the-art weapon ng kalaban. Samantala si Alexander naman ay nasa loob na ng spaceship. Nag one-on-one combat sila Azumov at Leo, at sa gitna ng palitan nila ng atake ay natanggal ang gas mask ni Azumov. Maging ang mga crew ng magkabilang panig ay nagbabakbakan na rin, at naisip naman ni Leo na hihintayin niya na lang na tumalab ang lason sa katawan ni Azumov dahil wala na siyang suot na gas mask. Hindi naman nakalain ni Leo na magaling makipaglaban si Azumov, kaya nalalagay na siya ngayon sa panganib ng duraan niya ng black ink ang mukha ni Azumov pero naligtas siya ng mga bula. Binalak ni Azumov na ibalibag si Leo pero hindi niya nagawa dahil sa dumulas ang katawan nito, saka napatalsik ang Russian captain, kasabay ng pagkadehado ng mga crew niya laban sa mga crew ni Leo, hanggang sa makatanggap sila ng matinding pinsala. Ngunit sa kabila ng pinsala sa internal organs ni Azumov dahil sa laso ni Leo ay nagagawa pa rin niyang makakilos, kaya nabahala si Leo. Saka pinuluputan niya ang Tasmanian crab ng mga galamay ng blue-ringed octopus, at saka naglabas ng lason, pero biglang pinutol ni Azumov ang sarili niyang mga kamay para ma-body slam si Leo. At saka gamit pa ang mga binti ni Azumov ay inipit niya ang katawan ni Leo, at binabalak nitong hatiin ang kalaban sa gitna. Sa malayo ay pinapagmasdan lang ng mga kasamahan ng kanilang Captain Azumov dahil malaki ang tiwala nila sa pinuno. At saka naka-recover na rin ang dalawang crew ni Azumov para protektahan ng captain nila. Mamaya pa ay dumating naman si Alexander na sakay ng isang missile launcher na nahanap niyang itinago nila Leo sa loob ng spaceship, at saka nagbabanta na gagamitin niya ang mga missile kung hindi nila papakawalan si Captain Azumov.
Nagbanta pa si Alexander na papasabugin niya ang radio tower nila Leo, na napakahalaga para sa Division 4, para hindi sila maisumbong sa Earth. Dahil dito ay tinigilan na ni Leo ang pagpapalabas ng lason mula sa katawan niya, saka sinubukan pang makipag-negotiate ni Alexander sa Division 4, para hindi na nila targetin sila Hisamaru at Michelle, pero hindi ito nagustuhan ng mga traidor. Pagkatapos ay lumapit ang isa sa crew ni Leo na si Shi saka naghubad, at saka bigla itong napunta sa likuran ni Alexander, saka pinayanig pa ni Jet ang lupa gamit ang kapangyarihan nito. Nais na natapusin ni Shi si Alexander nang biglang may isang laser na tumama sa kanila, na ipinagtaka ng lahat kung saan nanggaling at saka napansin pa nila na dumilim ang kalangitan. Nang tignang maigi ay mga terraformers pala ang mga ito na hindi mabilang sa sobrang dami. Narinig naman ni Aaron na tumatawa daw ang mga terraformers dahil sa nagpapatayan ng mga kapwa-tao. Samantala sila Hisamaru at Michelle ay patuloy na naglalakbay sakay ng escape vessel nang mapansin nila ang napakaraming mga ipis sa kalangitan. Nagpakita na rin ang pinuno ng mga terraformers na parang isang tutubi. Sinubukan itong atakihin ng crew ni Leo pero napakabilis nitong kumilos, at saka binalak pa nito mangdagat ng isa, nang humarang si Aaron, pero siya ang natangay ng terraformers. Ninakaw din ng leader ng mga ipis ang isa sa mga kamay ni Azumov, sa katutulong sana si Leo pero hindi niya rin ito matamaan. Napansin ng mga tao na kinukuha ng mga terraformers ang mga katawan nila, at saka bumaba ang dalawang batang ipis na may hawak na patalim. Sa loob naman ng spaceship ay nagbibihis si Hong nang makitang may terraformers na pala sa loob. Napakabilis ng kilos ng mga batang terraformers, na agad na tinangay papunta sa malayo si Nina. Pinaligiran pa ng mga tiyanak sila Leo at Azumov, at saka pinagtulungan naman ng dalawa ang babaeng Scorpion. Mapapansin din na parang ginagawang training dummy lang ng mga batang terraformers ang mga tao. Nang hindi na makalaban si Nina ay tinangay na siya ng mga ipis, nang iligtas siya nila Kanako at Ivan. Nang makita ng mga tiyanak si Ivan ay nagpunta ang mga ito sa kanya pero agad niya naman na napatulog ang mga ito gamit ang kapangyarihan. Sa kabila naman ng matinding bilis ni Kanako ay nakakasabay pa rin sa kanya ang tutubing terraformers. Sumugod na rin papunta sa kanya ang iba pang mga ipis, kaya inilabas niya ang blade saka napapaslang ang lahat ng mga madaanan. Muntik na rin siyang mahuli nito, at saka nagtaka si Kanako kung bakit hindi na siya hinabol ng tutubing pinuno. Samantala si Leo naman ay nilaso ng mga tiyanak na nakasabit sa kanya saka nagpunta papunta sa spaceship dahil sa tingin nila ay ito ang pakay ng mga terraformers. Mamaya pa ay nagsidapuan ang mga ipis sa spaceship, saka nagulat sila Azumov nang makita na nagsisimatayan ng napakaraming mga ipis sa paligid, at dahil pala ito sa kapangyarihan ni Hong na isang bakterya, kaya kailangan nila na makalayo dito kaagad. Gamit ang kakayahan ni Sergey na isang mountain mole ay tumatakas sila sa ilalim ng lupa, kaya inatake sila nila Leo gamit ang canyon, na na-counter naman ni Anastasia gamit ang trapdoor spider na kapangyarihan. Pinili naman ni Alexander na magpaiwan para tapusin si Hong alang-alang sa asawa niya na may sakit ng alien engine virus, dahil nais niya na magtagumpay ang mga kasama na makagawa ng vaccine para dito. Nagsuot ng suit at mask sila Leo para hindi sila mamatay sa bakterya ni Hong, saka hindi nila namalayan na nabigti ang isa sa kasamahan nila, saka sumabog pa ang isang trap, pero nalaman din nila na si Alexander ang may pakana nito na handa nang mamatay para lang matalo sila. Inisa-isa ni Alexander tapusin ang mga kalaban hanggang sa ma-corner niya si Hong. Pinipilit naman ni Ivan na balikan si Alexander para iligtas ito, pero hindi pumayag si Azumov dahil mamamatay lang din daw sila sa bakterya kung babalik sila sa lugar. Nahihirapan naman hanapin ng mga kalaban si Alexander dahil sa limitado ang mga kakayahan nila dahil sa suot nila ng mga suit at mask. Samantala nagdadalawang isip pa si Alexander na tapusin ang batang babae, nang biglang mahanap na siya ng mga kalaban dahil sa nagtanggal saglit ng mask si Bert. Nag-invisible na ulit si Shi, kaya nabubugbog niya si Alexander, saka dinakot nito ang itlog niya at kinombo ang katawan saka pinatalsik sa pader. Gumamit ng napakaraming gamot si Alexander dahil sa kagustuhan na matalo ang grupo nila Leo, saka nagmakaawa pa si Hong para sa buhay ni Shi nang malaman nila na patay na pala si Alexander dahil sa overdose at sa bakterya ni Hong na kanina pa nito nalalanghap. Pero sa kabila nito ay napakalaki pa rin ang pinsala na idinulot niya sa Division 4 kaya naman napahanga niya dahil sa katapangan si Leo. Binabalak nila Leo na sundan sila Hisamaru at Michelle pagkatapos nila gamutin ang mga sugatan na kasama dahil sa pinsala na idinulot ng suicide mission ni Alexander sa kanila. Makikita sa labas ang napakaraming napaslang ni Hong gamit ang kakayahan niyang kagaya ng sa bakterya, at saka naghahanda na sila Leo para tugisin sila Hisamaru at Michelle. Habang naglalakbay naman ang escape vessel ng Division 1 at Division 2 ay kinontak sila ni Leo na pasasabugan daw sila ng missile kung hindi nila isusuko sila Hisamaru at Michelle. Naiinis si Hisamaru sa ginagawa ni Leo, pero relax lang si Michelle dahil sa may mas mahalaga pa daw silang dapat gawin. Sa gitna ng paglalakbay ay biglang huminto ang sasakyan nila nang makita na isang hybrid na terraformers pala ang pumipigil dito.
At nang tignang maigi ay nalaman ni Michelle na kapareho niya ng kapangyarihan ng hybrid terraformers na kagaya sa isang Peripheral ant na nagbibigay ng pambihirang lakas. Samantala sa escape vessel ng Division 3 ay humingi ng paumanhin si Asimov kay Captain Komachi dahil sa mga padalos-dalos na kilos na ginawa niya, pero nagpasalamat pa rin ang Captain sa pagligtas nila sa buhay niya. Naiinis pa rin si Asimov dahil sa ginawa na suicide mission ni Alexander, kaya naman kahit anong mangyari ay kailangan niyang magtagumpay sa pagdevelop ng vaccine na pangontra sa alien engine virus. Sinabi rin ni Asimov kay Komachi ang tungkol kay Hong na nagtataglay ng kapangyarihan na bakterya dahil ang bioweapon na ito ay mula daw sa eksklusibong teknolohiya ng branch office nila Leo. Dagdag pa ni Asimov na maaaring ang lahat ng mga tauhan ni Leo ay sumailalim sa mas masusing surgery kumpara sa kanila dahil kahit hindi pa sila gumagamit ng gamot ay malalakas na ang mga ito. Pero dahil din sa kapangyarihan nila Leo ay hindi na sila makakapamuhay pa ng normal kapag nakabalik na sila sa Earth. Napagpasyahan ni Komachi na kailangan daw nila na mahanap sila Hisamaro at Michelle bago pa sila maunahan ng Division 4. At bukod sa Division 4 ay nais din ng mga terraformers na kidnapin ang dalawa dahil sa pambihirang mga katawan nila. Samantala ginamitan ni Hisamaro ng mga cable niya ang hybrid na ipis, pero nagagawa pa rin ito na makagalaw gamit ang pambihirang lakas. Itinulak ni Michelle ang sasakyan nila, saka sinaputan pa ni Hisamaro ang isa, kaya naman nagpaikot-ikot ang dalawang sasakyan habang mas napupuluputan pa ng sapot ang katawan ng hybrid na ipis. Habang hawak ni Hisamaro ang cable ay sumugod si Michelle para suntukin ng napakalakas at paulit-ulit ang katawan ng hybrid na ipis, at ramdam ni Hisamaro sa mga cable niya ang lakas ng mga suntok ni Michelle. Sumugod na si Michelle para tapusin ang terraformer, nang makawala ang isang kamay nito at sa isang pitik lang ay tumalsik siya ng napakalayo. Nakita naman na medyo nag-crack na ang katawan ng ipis gawa ng mga suntok ni Michelle, pero nakakagalaw na ito ulit, kaya naman mas pinuluputan pa ito ni Hisamaro ng mga cable. Nagulat si Hisamaro nang matuno ang mga cable niya, at dahil pala ito sa isa pang hybrid na ipis na nasa likod niya. Pinaggitaan siya ng dalawa, saka biglang nandoon na pala si Michelle na galit na galit. Pinakita ng isang hybrid ang kakayahan nito na maglabas ng asido, kaya naman nagbabala si Michelle na bawal itong mapunta sa mga mata nila. Nag-uusap ang dalawang ipis, saka nag-tag team sila para maihiwalay si Hisamaro at ang isang hybrid na mismatch sa kakayahan ng binata. Naisip ni Hisamaro na walang kwenta ang cable niya sa kalaban kaya naman gagamit na lang siya ng lakas para matalo ang hybrid. Nagulat ang binata dahil marunong ng martial arts ang hybrid, saka ginagamit pa nito ang asido niya para ipakalat sa hangin saka biglang sumugod na nailaagan naman ni Hisamaro, saka pinutol niya ang braso ng hybrid, pero nakagalaw pa ang putol na kamay saka pinagbabaril nito ang ating bida. Nang makita ni Yeiko na natatalo na si Hisamaro ay humihingi siya ng tulong kila Leo, dahil kapag namatay na sila Hisamaro at Michelle ay siya na ang isusunod ng mga terraformers. Dahil sa ayaw din nila Leo na makuha ng mga terraformers ang katawan ng dalawa ay nagpakawala sila ng missile sa eksaktong lokasyon na kinatatayuan nila Hisamaro at Michelle sa pagnanais na mapaslang nila ang dalawa at ang mga kalaban nilang hybrid, pero hindi alam nila Leo na kasama din ito sa plano nila Michelle. Nakaabang si Alex sa missile, dahil babatuhin niya ito at ang usok nito ay magsisilbing signal para mahanap sila ng kakampi nilang si Joseph. Nang maramdaman ni Hisamaro ang missile ay kumapit siya dito gamit ang cable, at hindi naman ito tinamaan ni Alex, kaya dumiretso ang missile sa sasakyan nila pero hindi naman ito sumabog doon saka makikita na hindi pala tumagos ang mga bala sa katawan ni Hisamaro. Pakakawalan na dapat nila ang pangalawang missile pero nagtaka si Leo kung bakit hindi sumabog ang unang missile. Napag-alaman na tinanggal pala ni Alexander ang pulbura ng missile saka inilagay sa loob ang sandata na ginawa niya para kay Hisamaro nang sa ganon ay maibigay niya ito sa binata dahil sa alam ni Alexander na gagamitin nila Leo ang missile sa dalawa. At ang nasabing espada ay ang anti-terraformer Vibro Ninja Blade. Naglabas na din ng sandata ang hybrid dahil sa nakita nito na may espada na si Hisamaro, saka walang tigil siya na pinapaulanan nito ng mga bato. Nang makita na nanghihina na ang bida ay sumugod na ang hybrid, pero biglang kumilos ng napakabilis si Hisamaro kaya nahati niya ang hybrid, saka nanghina na rin ang bida pero gusto niya pa na tulungan si Michelle sa kalaban nito. Samantala kinakawawa ng isa pang hybrid si Michelle, at nang suntukin nito ang ulo niya ay nabali ang mga daliri ng hybrid. Nang makabangon na si Michelle ay galit na siya sa hybrid, kaya ginamit niya ang accelerator sa braso para masuntok ng napakalakas ang mukha ng terraformer. Ginamit na rin ni Michelle ang accelerator niya sa likod at sa paa, dahil gusto niya ng paiyakin ang hybrid na ipis. Sinipa niya ang hybrid, na nasalag nito, pero hindi tumigil si Michelle kahit na napinsala ang buto niya sa paa. Nananatili pa rin na nakatayo ang kalaban kaya pinilipit ni Michelle ang paa nito. Ginamit ng hybrid ang naputol niyang paa na tumusok sa tiyan ni Michelle kaya napaluhod siya, pero pinilit niya pa rin na makatayo, kaya naglabas na ng patalim ang hybrid, na pinutol naman kaagad ni Alex dahil sa tingin niya ay nanganganib na ang buhay ni Michelle.
Pinagsusuntok ni Michelle ang ipis pero nagtatamo din siya ng mga injury habang pilit niya na pinupuksa ang terraformers. Kinapitan pa ni Michelle ang ulo nito sa kagamit ang accelerator ay ibinaon niya ang mukha ng hybrid sa lupa. Sa kabila nito ay nakatayo pa rin ang halimaw at natanggap na ni Michelle na dito na siya masasawi nang biglang dumating ang mga cable at espada ni Hisamaru para iligtas siya. Hindi na rin makatayo si Hisamaru pero gamit ang mga cable niya ay nakakakilos pa rin ang bida hanggang sa mamatay na rin sa wakas ang hybrid na ipis. Habang nakahiga sila ay naalala naman ni Michelle ang mga sinabi ni Hisamaru sa kanya na pagkatapos daw ng misyon nila ay subukan daw nito na mamuhay ng normal. Pero saad ni Michelle na 24 years na daw siyang hindi namumuhay ng normal dahil sa kapangyarihan na namana niya sa tatay niya mula pagkapanganak sa kanya. Pinalakas ni Hisamaru ang loob ng dalaga saka sinabi na hindi na daw 24 si Michelle dahil ngayong araw ay kaarawan nito. At saka nang batiin ng bida ang dalaga ng maligayang kaarawan ay nahihiya ito pero kinikilig. Mamaya pa ay naalala ni Michelle na kailangan na nila na mahanap ang Division 6 para magpatulong sa leader nila na si Joseph sa labanan pero hindi na sila makagalaw. Kailangan nila ng tulong sa mga kasama nila na sina Alex at Yeiko, pero nagtataka sila kung bakit wala pa ang mga ito hanggang sa ngayon, at saka nagulat sila nang magpakita ang isang tauhan ni Leo doon. Napag-alaman din na nabaril pala nito si Alex kanina. Nagpakilala ang kalaban na siya daw si Bao, saka ginamitan na ang mga bida ng net para dalhin sa pugad nila Leo, saka balak din nila na kunin ang 200 na terraformer sample na nabihag ng Division 2. Nais din malaman ni Bao kung nasaan ang iba pang mga crew ng Division 1 at 2, at nagsinungaling naman si Hisamaru na namatay na daw silang lahat pero hindi niya napaniwala si Bao. Nagsimula nang magbiyahe sila Leo papunta sa kinaroroonan nila Bao samantalang ang ibang mga crew ng Division 1 at 2 ay nasa ilalim pala ng lupa naguhukay dahil ang plano pala ni Michelle ay ang gamitin nila ang tower ng kalaban para makontak ang Earth at ipaalam ang ginawang pagtatraidor ng Division 4 sa mga executive. Nalalaman nila ang lokasyon nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jared na echolocation, habang si Peggy naman ang naguhukay. Ayon kay Wolf na may kapangyarihan gaya ng sa isang hammerhead shark ay hindi pa sila maaaring magpunta sa itaas ng lupa dahil sa nadedetect niya na mapanganib pa sa itaas. Samantala nagbabiyahe na si Bao papunta sa base nila kasama ang mga bihag niya nang bigla silang malambat kaya pinutol ni Bao ang net gamit ang espada ng bida sa kanilagay sa autopilot ang sasakyan. At sa unahan ay makikita ang napakaraming mga terraformers na nag-aabang sa kanila. Nang malapit na sila sa mga ipis ay sumugod na ang mga ito, at nagtataka naman si Michelle sa ipinapakitang lakas ni Bao at kung bakit hindi pa rin ito nagtatransform. Nag-aalala na rin sila Hisamaru kung bakit sumusugod pa rin si Bao sa napakaraming mga normal na terraformers kahit na mag-isa lang siya na lumalaban sa mga ito. Ginamit ni Bao ang ejector para maitapon si Yeiko, at maging distraction para sa mga ipis para makatakas sila. Niligtas ni Alex si Yeiko mula sa pagkakahulog, yun nga lang ay naubusan na ng gamot si Alex para ma-activate ang kapangyarihan niya. Naiwan ang dalawa at dahil meron pang drugs si Yeiko para ma-activate ang powers niya ay pinapatakas na siya ni Alex, pero pinili ni Yeiko na protektahan ang binata. Nag-transform na si Yeiko gamit ang kakayahan na kagaya sa isang skunk, kaya nagpalabas siya ng mabahong amoy at dahil nagtataka ang mga ipis na naamoy nila ay natigilan sila sa pagkilos, na siyang sinamantala naman ng dalawa para tumakas, pero tinira siya ng isang hybrid na terraformer gamit ang tubig. Maging si Bao ay tinira rin ng hybrid na ipis, at saka inutusan nito na sugurin ng mga kasamahan sila Alex. Tatapusin na sila ng ipis gamit ang pamalo nang biglang dumating naman si Joseph na siyang matagal na nilang hinahanap. Nag-abot si Joseph ng gamot para kay Alex dahil sa tinamo nitong pinsala nang sipain siya ng terraformer, at nang dahil din sa gamot ay bumuti na rin ang pakiramdam ni Yeiko. Nang maramdaman ng mga terraformers na malakas si Joseph ay sabay-sabay na silang sumugod, pero kumpiyansa sa kakayahan si Joseph na agad na nahiwa ang isang ipis. Kahit na mag-isa lang ang number 1 warrior ay hindi ito natatakot sa napakaraming terraformers, pagkatapos ay sumakay sila sa sasakyan at sumugod pa sa mga kalaban. Pinagpapaslang niya lahat ng humarang sa sasakyan nila hanggang sa makahabol sila sa sinasakyan nila Michelle, habang humahabol pa rin sa likod ang mga ipis. Nagawa ni Joseph na mapalanding ang sasakyan niya sa loob ng sasakyan ni Bao, at kahit na nakaharap si Bao sa number 1 warrior sa planetang Mars ay porsigido pa rin siyang magawa ang misyon. Habang naglalaban ng dalawa ay sinusugod sila ng mga ipis pero wala silang pakialam nang bitawan ni Joseph ang espada niya na kinuha naman ni Bao. Nagtaka sila Michelle sa ginawa ni Joseph nang biglang tirahin si Bao ng hybrid na terraformer. Kailangan ni Bao na makainom ng gamot kaya naman balak niyang sipain palabas si Michelle para ma-distract ang mga kalaban niya, pero napupuno na sa kanya si Joseph kaya tinapos na siya ng number 1 warrior, saka ni-rape ng mga ipis. Binigyan ni Yeiko sila Michelle at Hisamaru ng gamot para magsilbing first aid sa mga pinsala sa mga katawan nila, nang ibahagi ni Joseph na nahanap niya daw ang mga bida dahil sa mabahong amoy na nagmula sa kapangyarihan ni Yeiko.
Kumpiyansa si Joseph na mapagtatagumpayan nila ang misyon dahil kapag nakauwi na daw sila sa Earth ay nais niyang pakasalan si Michelle na ikinagulat ng lahat. Akala ni Michelle ay nagbibiro lang si Joseph pero ipinahayag ng binata kung gaano siya kaseryoso sa mga plano niya. Hindi makaangal si Michelle dahil sa utang nila ang mga buhay nila kay Joseph, kaya sinabi na lang ni Michelle na bibigyan niya na lang daw si Joseph ng magandang spot sa listahan ng mga may gusto sa kanya, na labis na ikinatuwa ni Joseph. Nang malaman naman ng Division 4 na nawala sa mapa si Bao ay binalak nila na sundan ito. Samantala naramdaman naman ni Wolf ang pag-alis ng mga tauhan ni Leo na siyang hudyat para simulan na nila ang misyon nang biglang dumating si Bao sa lugar na kinaroroonan nila. Kinalaban ni Marcos si Bao hanggang sa mabali niya ang leeg nito nang meron pang isang Bao sa likod niya na ginawang hostage si Peggy. Nagpalabas ng panusok si Peggy sa likod saka tumakbo na sila papunta sa loob ng spaceship habang si Marcos naman ang haharap mag-isa kay Bao. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli ng hybrid si Peggy saka itinapon sa maraming mga ipis. Habang tumatakbo ay napakalakas ng hangin, at dahil pala ito sa mga terraformers na itinataboy ang natitira pang mga lason sa lugar gamit ang mga pakpak nila. Sinubukan din kunin ng hybrid si Amelia pero dahil sa kapangyarihan niya ay nagawa niyang makaiwas sa unang atake. Gumamit pa ng malaking net ng spaceship si Bao at saka nataman na naman siya ng hybrid na may water pump na siyang ikinasawi niya pero hindi nauubos si Bao dahil marami pala siya. Nakapasok na sa loob ng spaceship sila KG, at dahil sa lason sa paligid ay 15 minutes lang ang itatagal ng mga katawan nila sa loob. Nakapasok na rin pala sa loob ang hybrid at nagawa pa nito na maputol ang isang kamay ng boksingerong crew dahil sa pambihirang bilis nito, pero balak pa rin magpaiwan ni KG dahil siya lang ang may kakayahan lumaban sa mga kasama niyang mga engineer. Nang magsarado ang pinto ay naiwan ng dalawa, at nang makita ni KG na nahihilo na ang hybrid dahil sa tinamaan niya ito ng jab kanina ay sinamantala niya ang pagkakataon para masuntok sa pagbumukha na siyang puminsala sa katawan ng hybrid. Samantala sa labas ay kinakalaban pa rin ni Marcos ang tatlong Bao nang alukin siya nito na sumuko na lang dahil may paparating pa daw silang battleship at saka meron pa silang bacteria type na si Hong na kapang inactivate ang powers ay maaari silang mapaslang sa isang iglap dahil wala silang suot na mask at suit kagaya ni Bao. Dagdag pa ni Bao na may kakayahan daw siya na magpadami ng kusa dahil sa mosaic surgery niya, kaya kahit siya daw ay hindi alam kung ilan ang bilang niya sa planetang Mars, kaya wala daw pag-asang manalo ang grupo nila Marcos. Nagkunwaring si Suko na si Marcos nang biglang hampasin nito ang isang Bao. Saka pinagbabaril pa siya ng dalawa pero nakakounter ni Marcos ang mga bala dahil sa talas ng paningin, hanggang sa tuluyan na niyang matalo ang dalawa pang Bao. Sa loob naman ng spaceship ay inutusan ng isa pang Bao si Hong na gamitin na lang ang kapangyarihan ng dalaga para mapaslang lahat ng mga intruder. Samantala ang grupo ng mga engineer ay hindi makapasok papunta sa control room, kaya naman naghanap muna sila ng mga protective suit at mask para makatagal pa sila sa loob ng spaceship. At nakita na doon din pala nagpapadami si Bao. Mapapansin naman na nagdadalawang isip si Hong na paslangin ang mga kapwa nila tao kaya binigyan siya ng motivational slap ni Bao dahil sa kapag nagtagumpay sa plano nila ang mga taga Division 1 at 2 na kontakin at ipaalam sa Earth ang ginawa nilang pagtatraidor ay katapusan na nila pati ang mga pamilya nila sa Earth. Napatubo na ni KG ang isa pa niyang kamay at saka narinig nila na nagsasalita ang hybrid na terraformer na tila ba sinasabihan ng napakaraming mga kauri nito sa labas tungkol sa sitwasyon sa loob ng spaceship. Nagulat ang grupo ng mga engineer nang makita na naunahan sila ng mga ipis saka pinagsisira pa ng mga ito ang mga natitira pang mga suit at mas kaya naman wala na silang magagamit. Nagtakbuhan ng mga engineer, saka nagmamadali naman na nagpunta ang mga terraformer kila Hong para paslangin ang dalaga dahil sa mapanganib na kapangyarihan nito. Sinusubukan na protektahan ni Bao ang kasama pero natusok siya sa likod dahil isa pala itong hybrid, kaya tinulungan siya ng dalaga. Dahil sa nabutas ang suit ni Bao ay mas lalong ayaw na nagamitin ni Hong ang kapangyarihan dahil pati si Bao ay mamamatay. Nang hindi na makagalaw si Bao ay dumating naman si KG saka pinalubog ang isang ipis, at ang isa naman ay pinatumba ng Invisible Woman pero kailangan maghubad na si Shi. Pero sa kabila ng pagiging invisible ni Shi ay nakikita pa rin siya ni KG, kaya inutusan niya na magsuot ng damit ang babae. Nang dahil sa kalaban nila KG ang mga traidor ay inaatake siya ni Shi, pero dahil sa gentleman ang boksingero ay ayaw niyang patulan ang babae kahit nabugbugin siya nito. At sa sobrang inis naman ni Shi ay pinisil niya na lang ang itlog ni KG. Papaalis na sana si Shi pero patuloy pa rin na bumabangon si KG, kahit na paulit-ulit din siyang binubugbog ni Shi. Habang nililibang ni KG ang mga traidor sa labas ay sinamantala ito ng mga engineer para makapunta sa loob ng control room gamit ang powers ni Erica na kagaya ng sa isang gecko. Sa sasakyan naman ay iniwan ni Joseph ang mga kasama dahil balak niyang hanapin sila Leo para bigyan ng leksyon ng pinuno ng mga traidor. Habang ang lahat ng mga terraformer naman ay nagsasagawa ng malawakang pag-atake sa lahat ng mga crew. 6 na minuto na lang ang natitira bago tuluyang malason ang mga katawan nila, kaya nagmamadali na ang mga engineer na mahak ang system ng spaceship para makontakt na nila ang Earth.
Malapit na sana nilang mahack ang system ng spaceship pero may terraformer na rin pala sa loob ng control room na sinuntok ang screen, kaya nalaman na rin nila Shi na nasa loob na pala ang mga engineer. Agad naman na pumasok si KG para iligtas ang mga kasamang engineer, at kahit nakalaban si Hong ay niligtas pa rin ng boksingero ang buhay niya. May 3 minuto na lang ang mga engineer pero dahil sa nangyari ay kinakailangan ulit nila na simulan sa umpisa ang panghahak. Nang dahil sa nanganganib ang buhay ng mga engineer ay sinuntok ni KG ang sahig, dahil plano sana ng mga engineer na manatili sa itaas gamit ang sapot pero hindi ito umubra at nasama sila sa nahulog. At dahil dito ay malabo na maisagawa nila ang misyon. Napilitan naman magtulungan sila Shi at KG dahil sa kahit na anong suntok ang gawin nila dito ay hindi pa rin nila ito matalo. Nang atakihin ulit ng hybrid si Hong, ay pinigilan ito nila KG at Shi, pero nakalaban pa rin ang ipis, at habang pinagsusuntok nito ang babae ay ginawa lang itong Netflix ni KG. Tumigil na ang ipis sa pagsuntok sa pag-aakala na patay na si Shi, nang gamitin na ni KG ang lahat ng pwersa niya habang nakaalalay si Shi sa kabila, at dahil dito ay nagawa na rin nilang matalo ang hybrid pero bagsak na rin silang dalawa. Natapos na ang 15 minuto at nabigo ang mga engineer na mahack ang system. Mabuti na lang ay naiwan pala sa itaas si Amelia at sa kabila ng laso na unti-unti nang pumapatay sa katawan nila ay nagagawa pa rin ni Amelia na makatagal sa tulong ng surgery powers niya na isang narwhal dahil kaya niyang ay shutdown ng ilan sa mga organs niya na hindi niya ginagamit maliban sa mga daliri, utak at mata nito na kailangan sa misyon. Nakakonect lang sila ng 10 segundo sa Earth at dahil sa nanghihina na rin si Amelia ay hindi niya nasabi ang pagtatraidor ng Division 4. Habang nasa gitna ng labanan ay narinig nila Hisamaru na kumonekta na ang communication device nila sa Earth at kinabahan naman ng todo si Leo nang malaman ito. May lumalapit na rin na ipis kay Amelia nang dumating sila Jared at Marcos at kailangan na nilang magmadali dahil sa paparating na sa loob ang napakaraming mga terraformers. Tagumpay na na-rescue nila Jared ang mga kasama at saka binigyan daw sila ng mga antidote ni Hong kaya nakaligtas sa laso ng mga engineer, samantala ang spaceship nila ay tuluyan na nakuha ng mga terraformers. Nagsisisi si Amelia dahil sa hindi niya nasabi sa radyo ang dapat sabihin, pero nalaman niya kay Komachi na nasabi daw nila Hisamaru at Michelle ang report sa German branch office sa Earth. Nalaman din nila na walang masyadong alam si Hong sa plano na ginagawa nila Leo, kaya naman inaantay nila na magising si Shi, para makontak nila sila Leo at ibalita na nalaman na ng mga executive sa Earth ang masamang mga plano nila. Sa kabila nito ay porsigido pa rin si Leo sa pagtatraidor, kaya balak niya na magpakawala ng missile papunta kay Hisamaru, nang biglang dumating doon si Joseph para tuliin sila. Patuloy na naglalakbay ang lahat ng crew para magkita-kita sa Hilaga, samantalang sa Earth naman ay nakarating na rin ang mga terraformers, at lihim nila na sinasalakay ang mga tao. Bukod dito ay makikita na nagkaroon na rin ng bagong mga kapangyarihan ng mga terraformer na kagaya ng sa mga crew na nakalaban nila. At dito na nga nagtatapos ang buong Season 2. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga Lodi at mag-like and subscribe na rin kayo. At pakiabangan na rin po ang ating mga susunod pang mga series. I love you all, Mama Chup Chup.